Good day everyone. My name is Pabiala Jean Aaron M. from 3 Bravo, and I will discuss the control and disciplinary process of PDLs in BJMP. What is BJMP? The Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, is responsible for the safekeeping and development of person deprived of liberty. The presentation explores the control and disciplinary process within BJMP managed jails, emphasizing legal, operational, and human rights frameworks. Ito yung ahensya na responsible sa pagdating sa mga pagkontrol ng disiplina sa mga PDLs natin. BJMP, ito yung ahensya ng government natin na pangangalaga at pamamahala ng mga PDLs natin. Focus ng ating BJMP na mapabuti ang kalagayan ng mga PDLs natin para sa sigurado kaayusan at kaligtasan ng mga PDLs. Ang BJMP ay under ng DILG, which is Department of the Interior and Local Government. Who are person deprived of liberty? PDLs are individuals who are detained under the custody of the law, either awaiting trial or serving sentences. They retain fundamental human rights despite their incarceration, protected by both domestic laws and international standards. Dito, lahat ng ating mga PDLs ay nakadetain, ay under ng custody of the law and their human rights. Na kahit na nasa kulungan sila at limited ang kaya nilang gawin, protected pa rin ito ng mga ating sariling batas tulad ng Commission in Human Rights at international standards. Yung mga waitings sa mga kanilang mga trials or serving sentence ng mga PDLs. Mandate of the BJMP. BJMP is governed primarily by Republic Act 6975 and Republic Act 9263. Its mandate includes ensuring the safe custody of PDLs and contributing to their rehabilitation through education, livelihood, and discipline-oriented programs. And dito, ito yung official order na nag-ensure ng safe sa ating mga PDLs, rehabilitation, education, livelihood, at iba pang mga program na hindi tulad ng dati na marahas ang kanilang kaparasuhan. Dito, meron tayong rehabilitation program, educational program, livelihood program, and discipline-oriented program. Kung saan nahasa ang mga kakayahan at maraming mga matutunan ang mga PDLs para matulungan ang mga PDLs natin para mapabuti ang moral at asal nila ng mga PDL. Ang mga program na yan ay may mabuting pagbabago sa kanilang buhay at makapag-prepare sila sa lipunan para kapag nakalaya na sila, para masigurado na ang mga PDLs ay handa na sa muling mga pagsama sa lipunan pagkatapos nilang makalaya. Organizational structure. Key figures involved in control discipline include the jail warden, custodial officers, and disciplinary board. Each has defined roles in implementing jail rules and addressing infraction committed by PDLs. Dito, andyan yung jail warden natin, custodial officers, na nangunguna sa pagpapatupad ng ating mga jail rules. Pagbibigay ng tamang pagtrato sa mga PDLs, seguridad at
kaayusan sa loob ng kulungan. Tamang pagsusuot ng uniform, regular na dalaw para sa ating mga PDLs, discipline at pananagutan ng mga kawani. Yan, sila yung mga nangunguna dyan, mga jail warden. Control mechanism. Control mechanism in BJMP jails include strict security classification, restriction on inmate movement, use of surveillance technologies, routine inspection, and clear documentation of behavior. Dito naman, sa pagdating ng control mechanism ng ahensyang ito, makikita natin sinisigurado nila ang pagiging stricto sa ating mga PDLs na kanilang paggalaw, behavior at development sa loob ng kulungan, mga routine na ginagawa sa kulungan, mga paggalaw ng ating mga PDLs, mga rules sila. For example, mga 5 AM dapat gising na para maglinis ng katawan, ng kwarto o selda. Na 7 AM yan, and breakfast nila. 8 AM may flag ceremony rin sila sa loob ng kulungan, mga PDLs natin. It's either 9 AM, andyan yung mga activities nila na work, rehabilitation program, yan nga, yung livelihood program, educational program, spiritual program, counseling session o therapy. Kontrolado ang bawat galaw ng ating mga PDLs. May mga kanya-kanyang oras sa pagkain, may oras din sa rehabilitation program, may oras din para sa mga visitation natin kung may dalaw, mga ganyan, ng mga kanilang mga pamilya. And rules governing PDL's behavior. PDLs are oriented with a handbook outlining jail regulation upon their entry. Internal policies prohibited action such as disobedience, possessions of contraband, and act of violence. Ayan, ang mga PDLs natin ay oriented ng isang handbook na naglalaman ng mga jail rules and regulation natin. Ang handbook na ito ay naglalaman ng mga patakaran, karapatan at proseso na sinusunod sa loob ng kulungan. Yan, may mga kanya-kanyang handbook po ang mga ating mga PDLs sa loob ng kulungan. Types of infraction are categorized into minor, major, and grave offense or escape attempts. Yan, mga each type of corresponding procedures and sanctions. Dito naman, pagdating sa mga PDLs natin ay nahati po sila sa tatlo. We have minor, major, and grave offenses. Bawat isa nito ay may kanya-kanyang procedure at sanctions. Halimbawa natin sa grave offense, pagtakas o pagtakas, pag-atake sa jail personnel o kapwa PDLs, yan, magkikipag-away, ganyan. Pagdadala o pagtago, pagbebenta ng droga, yan, prohibited yung mga yan, bawal po talaga yung mga yan. Yan po ay example ng grave offense. Pagpasok ng mga armas o kontrabando sa loob. Paninira ng ari-arian ng gobyerno. Yan. Pagtanggi sa pagsunod sa utos ng jail officer na may kinalaman sa seguridad ng ating mga PDLs. Yan. Disciplinary authorities. The jail warden and designated disciplinary board members are authorized to initiate and enforce disciplinary actions. Grave offense may require to review by regional or national authorities.
Dito naman, for disciplinary authorities, the jail warden designated disciplinary board members are the one who authorized to initiate and enforce disciplinary action to the PDLs. Habang sa grave offense naman, kinakailangan pang i-review ng regional or national authorities. Bakit? Kasi ito ay grave offense nga, no? Nire-review ito para sa due process o makatarungang proseso. Lahat ng PDLs ay may karapatang ipagtanggol ng sarili. Kailangan tiyakin ng totoo at sapat na evidence bago ipataw ang mabigat na parusa. Siyempre, 'di ba? May iwasan ng maling parusa sa inosenteng PDLs kung may masuring pag-aaral. Nire-review nito, nire-review ito dahil sa bigat ng parusang kakaibat para sa kaligtasan ng buong kulungan. Yan. Para sa transparency at accountability. Para sa pagkakataon ng PDLs na magbago. Yan. Disciplinary process. The disciplinary process includes the following steps: reporting of the incident, preliminary investigation, formal hearing, resolution, and the documentation. PDLs are entitled to explain their side during hearing. No? Pwede rin silang mag-explain ng side nila. Pagdating sa disciplinary process, ito ay sinusundan ng reporting of the incident, preliminary investigation, formal hearing, resolution, and documentation, na kung saan na ang mga PDLs natin ay may karapatang mag-explain about their side during their hearing. No? Pwede silang mag-explain ng side nila para magpaliwanag o magbigay ng kanilang panig. Lalo na kung sila ay nasangkot sa isang kasong administration o disciplinary offense sa loob ng kulungan. Right to due process, yan. Right to submit a written explanation, yan, pwede rin yan. Right to appeal. Sanction imposed. Sanction range from verbal warnings to isolation or suspension of privilege depending on the gravity of the offense. Penalties must adhere to human rights standards. Yan, nabanggit ko nga kanina na nakadepende sa offense ang kanilang sanction, na kung saan lahat ng penalties nila ay dapat naka-align sa ating human rights standards or the CHR. Ang alignment ng sanction ang mga parusa ng BJMP ay mahalaga para matiyak ang katarungan, disiplina at kaayusan sa loob ng kulungan. Para sa due process at katarungan, para sa standardization ng ang BJMP na ay may nakasulat na panuntunan, disciplinary regulation na nagsasaad ng mga tamang parusa ayon sa bigat ng kasalanan. Yan. Appeals and remedies. PDLs have the right to appeal disciplinary decision. Appeals are reviewed by higher authorities and monitored by oversight agencies such as the Commission on Human Rights. Yan. Sinabi diyan na lahat ng kaso ng PDL dapat na inire-review ng mga higher authority and monitor the agencies such as human rights. Lalo na kung grave offense nga, no, yung nagawa mo. And rights and safeguards. All disciplinary action must respect the rights of PDLs under the Constitution, BJMP policies, and international instruments like the Mandela Rules. Torture or inhumane punishment and arbitrary isolation are strictly prohibited. Sabi ko nga kanina, lahat ng disciplinary action dapat under siya ng ating Constitution, BJMP policy, international instrument,
na pinagbabawal ang mga torture, inhumane punishment na yan, no? Para sa sa seguridad ng ating mga PDLs. Bawal na po yung mga ganyan. Strictly prohibited. Challenges in implementation. Issues such as overcrowding, limited jail staff, lack of training, and resource uh, constraints affect the proper implementation of disciplinary procedures. Yan nakikita natin na madami o overcrowding ang mga PDLs natin. Dahil dito, nahihirapan ng ating mga jail officers para mag-implement ng disciplinary procedures para dito. Pero kahit na ganun, meron tayong mga designated na mga tao dyan para matutukan pa rin ang mga rehabilitation program natin. Hindi pa rin sila napapabayaan dahil sa ating mga jail officers. Recent developments, BJMP has implemented reforms such as designation of records, increased focus of human rights, training, program promoting rehabilitation through moral recovery and education. Andyan, no? Focus nga sila sa human right, training and program promoting rehabilitation para moral recovery ang ating mga PDLs and education. Yan. Sinabi ko nga kanina na nandiyan yung mga kabi-kabila nating mga programs, rehabilitation programs, mga training yan para moral recovery sa ating mga PDLs. Meron tayong mga sports, meron tayong mga housekeeping program, meron din tayong mga exercise, yan. Sabi ko nga kanina, meron tayong mga rehabilitation program, education program, livelihood program, and discipline-oriented program para sa ating mga PDLs, no? Hindi rin sila napapabayaan. Na marami rin silang ginagawa sa loob ng ating kulungan. And best practices, effective jail management, integrates rehabilitation with control, adopts grievance mechanism, encourage peer leadership, and ensures transparency and handling violations. Yan encourage sila na may pag-asa dahil sa mga program natin yan. Education, livelihood, ganyan na pinapatupad ng ating organization. Para paglabas nila, welcome pa din sila. Welcome pa din ang nararamdaman nila sa mga tao at iba pang mga makakasabay sila sa syudad. Hindi sila low moral yan. Dahil sa ating mga maraming mga rehabilitation program sa loob ng ating kulungan. Yan, no? Nakikita natin dyan na marami silang ginagawa. A fair and humane disciplinary system is essential for order and rehabilitation in jails. BJMP strives to balance security needs with the fundamental rights of person deprived of liberty. Yan. To conclude this presentation, makikita natin na yung effort ng mga ahensya na nagbibigay gabay at kasiguridad sa ating mga PDLs. Yan. Andyan ang mga program na hindi porkit na nakakulong sila, hahayaan na sila o pababayaan na sila dahil andyan ang ating mga organization na handang tumulong at i-build ang mga pagkatao nila ng ating mga PDLs na ayusin ang mga kani-kanilang buhay at pagandahin palalo para hindi sila malulong, no? Kasi kapag alam nila nakakulong na sila, yun na yung maiisip nila na wala nang pag-asa, ganyan. Pero maraming salamat sa mga nagbibigay ng mga programs natin
Dahil diyan na doon na de-develop ang mga PDLs natin para hindi sila ma-low moral, yan. Hindi sila mapabayaan. Marami pa rin silang natututunan dahil sa mga rehabilitation programs natin. Yan, meron din tayong mga program na spiritual, yan. Para makapag simba o makapag manalangin ng mga ating mga PDLs. Meron din silang education, yan. Malaking tulong po ang ating mga education. Meron po tayong education sa loob ng kulungan sa mga hindi po nakakaalam. Pwede rin pong mag-aral sa loob ng kulungan. Meron po tayong mga PDLs na nakakapagtapos po dahil dyan. Yan. Livelihood program, yan. Discipline-oriented program. Yan. Marami po ang ginagawa ng ating mga PDLs. Yan, yung spiritual program, yan. Nandiyan yung pwede tayong yan, meron pong designated na oras para magsimba, ganyan, manalangin, humingi ng kapatawaran sa taas, yan, sa ating Panginoon para sa mga nagawa nilang mga kasalanan. Yan.